This is Dark and Light Side episode Monday. Pang ilang episode na ito? 107, Dark and Light Side. So, dito natin tignan saan manggagaling yung mga problema natin. O, di ba? And then, sa light side card natin mamaya, doon natin malalaman ano yung mga solusyon na gagawin natin. Di ba? Panoorin nyo lahat-lahat ng videos na na-upload ko everyday. And then, pakisuporta na rin ho ng Facebook at saka YouTube channel ko. Kasi, kapag nakahit ako ng required metrics doon, and then pwede na rin tayong mag-live doon. At least, sa YouTube kasi, mas yung live doon at saka yung atmosphere. Kasi gawa nung nagre-report ng mga tao dito sa TikTok, sa content ko, nagkakaroon yata ng mga set of limitations yung access ko sa TikTok. Pero, hindi naman yun hadlang para maipagpatuloy ko yung layunin, no, na maging totoo. Kasi sa kapwa ko naman reader, wag nyo namang sabihin na okay kahit hindi okay, di ba? And then, wag nyo na rin sabihin sa kanila na may pag-asa kahit wala. Kasi yung kailangan nila, kaya sila nagpa-reading, is yung katotohanan. So, masakit man, mahirap man tanggapin, di ba? Sabihin mo ahead of time para sila mismo may idea. Kesa naman papaniwalain mo sila, no? Mas pangit 'yun, 'di ba? Bilang isang faith healer card reader medium na meron kang panata sa sarili mo. Gawin mo din yung tungkulin mo, kaya ka binigyan ng special energy, special strength na gamitin yon sa kabutihan. Huwag mong gawing pangkabuhayan. Though, depende sa inyo kung gagawin yung pangkabuhayan yan. Pero, ito lang talaga masasabi ko. Yung paninira nyo sa akin is isang palatandaan talaga na threat ako sa inyo. Kesa, di ba, yung pinagmamayabang nyo, million, 100,000, etc. followers kayo. Bakit nyo ako tinitira? Maliit lang followers ko, maliit lang yung likes ko, di ba? So, wala kasi yan sa wala sa figures. Nasa gawa yan, nasa sa paghahatid ng totoong information sa clients mo. And then, ano pa ba? Hindi ko rin kasalanan kung lumipat yung mga clients nyo sa akin together with the referrals. And then, sa lahat-lahat ng suki ko, sa lahat ng referrals, sa lahat ng social media apps na connected sa Phoenix Heart, via text, via call, emails, overseas and local, here from the Philippines. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga sponsors ko sa Piso Caravan na walang tigil na sumusuporta. Sobra ako nagpapasalamat. Okay? Dito, kukuha tayo ng 3 baraha kung saan galing yung problema. Una, judgment agad. Pangalawa, Tower. And pangatlo, Ace of Cups, lagot. Okay, so ibig sabihin nito, no, sa araw na ito, lahat ng deserve mangyari sa buhay mo, nangyari talaga. Dahil sa mga nakasagupa mo before, nakaaway mo before, nakasagutan mo, nakapangayan mo, di ba? So, ibig sabihin, kung meron, kasi yung Ace of Cups, these are the potential blessings. This is the potential finance blessings or stability. Ito yun dulo, which is the Ace of Cups. So, ibig sabihin, bago ka pa nagkaroon ng potential blessing sa larangan ng pera, no, nakasulat na, nakatadhana na may bad karma ikaw. Maliban sa bad karma, galing ito sa mga taong nasaktan mo, sinaktan mo, posible inutangan mo, kasi meron namang immediate na pagtatalo na hindi mo kakailanganin na kilala eh. Kasi di ba minsan papumunta ka ng department store, wet market, kung saan kang mapunta,
bigla ka lang merong mga taong nakakasagutan. Kahit nga simpleng drivers dahil lang sa pag-abot ng pamasahe or sa paghingi ng sukli, mga ganon, di ba? So ito yung mga tao na doon ka nagkaroon ng bad karma na tinamaan yung finances mo. Okay? So hanap tayo dito ng solusyon. Four of Cups. Pangalawa. Ay, Death. Pangatlo. This is the Six of Wands. So, ay, grabe message. Ang lakas ng mensahe ni Universe ngayong Lunes. Okay, so dapat daw kasi pag-isipan mong mabuti, no? Yung choices mo. Dahil hindi lahat ng inaalok sa'yo is maganda. Para siyang, ano tawag doon, yung mga scammer. Na napakaganda ng offer, lahat-lahat na, di ba? Ang daming na-scam eh. So, ikaw naman, nandun ka sa punto between life and death, no? Pwede kang magtagumpay, pwede ka ring mabigo. At pwede rin na yun yung dahilan na ikakamatay mo talaga sa sitwasyon. Kasi, halimbawa, meron ka ng mga savings, no? And then, gusto mo pang mapalaki. Sa sobrang hangad mo na bigla kang ayumaman, bigla kang umunlad, itinaya mo lahat doon and na-scam ka. Diba? Eh, di ibig sabihin, katapusan. So, ngayon yung gagawin mo muna, bago mo bitawan lahat, pag-isipan mo ng maraming beses. Papunta tayo sa Valentine's Day. So, mag-switch tayo ng topic doon sa love. Bago mo is-surrender yung bandera mo, mag-isip kang mabuti. Kasi sa English episode natin kanina, sinabi doon, tatakbuhan ka papalayo ng tao kapag nalaman niya na may bago siyang pananagutan sa'yo. So, ibig sabihin, hindi siya ganon kaseryoso na panindigan kung sakali na mabuntis ka after February 14, di ba? And then, kung sakali din naman na maging kasosyo mo ito sa negosyo, sa larangan ng finance, hindi rin garantiya na magiging tapat siya sa'yo sa pagsasabi kung magkano yung profit, magkano yung kikitain, etc. At saka expenses. So, para maging successful ikaw, which is the Six of Wands, kailangan mong gamitin ang utak mo. Huwag mong pairalin ang puso mo. Utak ang gamitin mo para alam mo kung saan ka magkakaroon ng katapusan at saan ka lilingon or pupunta sa bagong yung journey mo, no? Kasi death is not just an ending, it is also a new beginning. So, chance mo na yan, no? Halimbawa, nabigo ka sa pag-ibig mo before. Hindi naman sinabi doon na kailangan mo talagang magpakalugmok dahil iniwan ka, dahil nasaktan ka. Hindi ganun. There is a healing process, and once you are fully healed, then a new phase of chances, a new phase of situation, that probably, nasa sayo yun. Pag-isipan mo, yung ino-offer ni God sa'yo, baka ito na yung destiny mo, ito na yung the one mo, ito na yung soulmate twin flame mo, di ba? So, para malaman mo talaga na yan na talaga yung tao at hindi ka na magsasayang, hindi ka na makakaramdam ng pag-iiwan or masasaktan or pagkalugmok, mag-background check ka. And then one of those background checking is card reading. 'Di ba? Kasi sinisiguro mo is hindi yung iba eh. Isiguraduhin mo sarili mo that you will be successful not just in finance, but also with the health situation, with the love of your family, the people around you, the community, your coworkers, and everybody. Siyempre, pinakamahalaga doon is the stability. Kasi lahat tayo tumatanda and then hindi pareho yung chances natin before sa chances natin sa present and then up until the future. So, ganun na yun lahat, di ba? Ito na binibigay, ni-lay down na ni Universe sa inyo. Let's proceed with the Real Talk 101 and maraming salamat po ulit sa inyo. Please subscribe doon po sa YouTube channel ko and then sa Facebook ko. Nasa bio ko yung link nito. Okay? Maraming salamat po. Magandang hapon.